Buena na kaming pamilya mag-house hopping mi. Dili sa kay magkolekta mi og mga gifts pero the same time gusto naman mag-body. Importante sa tanan mo ang pagpinasaylan usab sa matag miyembro sa pamilya. Sa 24 sa gabi, dapat kumpleto mi sa balay. Pagka alas 12, dapat matamitanan, masasabang ang buong pamilya. Ang akong mahatag sad sa uban, mao ako nga pag-ampo nga makabatud-od ang tibuok kalibutan ug kalinaw. Mga ulo sa balita sa TV Patrol Southern Mindanao. Pagbuot sa trapiko, misamot kagami karong bispira sa Pasko. Piyon kay Eduardo Tumol, gibuhian na sa NPA. Duha ka sundalo sa maranuman giambo sa NPA. Mga hotel, nagtaob sa nayog singil karong Pasko. Eroplano sa sakyan, nahagsaog na sunog. Ug ang Manahan House, dinadayo tungod sa mga gwapong Christmas decorations. Gikan sa ABS-CBN Davao News Center. Naghatod sa responsableng pamahayag alang sa kamatuoran. Kini ang TV Patrol Southern Mindanao. Ngayong hapon Davao, Mindanao, Pilipinas ug tibuok kalibutan. Ako si Melanie Severino, kuyog ang mga patrol ng Pilipino. Ug ang mga balitang ang inyong masaran karong adlaw nga mabatisab sa DXAB Radyo Patrol. Bisan og kapin unom ka oras na lang Pasko na. Grabing traffic ang nasinatian karon sa mga nagunang dalan sa syudad sa Davao. Live nagapatrol si Francis. Melody dini pa lamang gani sa NCCC Mall sa kanto sa Maa, dagan paghihapon ang mga tao, busad dagan sab ang mga sakinan. Buntag pagani, bumper to bumper na ang traffic sa Chinatown sa syudad. Labi na kay dagan ang nag-last minute shopping. Sagad sa mga jeep, puno ng daan, busad daghan ang naglisod magsakay. Apil si Pilar Suaso nga taga-Buhangin, nga usa ka oras na wa pa kasakay. Uban pagayod ang iyang anak nga buntis ug ang iyang apo. Lisod kayo mo sa kay nagtungol kadaghan sa pasahero. Mata-ato na lang. Tawas may una ato kay kuan ng traffic. Kung sa miyaging semana, 35% ang pagtaas sa mga sakinang nanulod sa syudad. Karon, gibana-banang 50% na o kapin 50,000 ka mga sakinan ang nagdugam sa 135,000 ka mga sakinan sa Davao. Ang kanina lang mga neighboring provinces na kukuhan naman yun. Being Davao City is the center of economic activity in the region. Bisan grabing traffic o giulan na gani, wa gani kapugong sa mga taong muapas gihapon sa shopping. Apil si Joey Brigon nga taga El Rio, makapalit lang og dugang ingredients sa lutoong spaghetti para sa mga bata unyang tungang gabi. Busa ni dalikit kini sa mall. Nag-shopping na ko pero mga pang-ano lang. Dapat man kulang, kada lang. Sagad kanila karon pa na malit og pangregalo sama sa mga dulahan, mga cakes ug pastries nga di na kinahanglang lutuon. Wala di ka nag-shopping dati. Wala, busy. Giuna ang malay og linis, kay naay mga bisita nga coming, and then Melanie, hindi mo makita sa akong likuran mo kini nga mga last minute shopper apan sa atong pakiginabi ka ganiya sa atong traffic management center dila umang mas mudagan pa kini sa hinapos sa oras una pa man magpasko karon tuang gabi. Melanie. Dagang salamat Francis Magbanwa. Midnight sale sa mga malls, gidugok sa mga customer nga nangumpra sa pang Noche Buena. Nagapatrol si Vina Araneta. Bisan hapit na tungang gabi, daghan gihapon ang nag-shopping sa midnight sale sa mga malls kagabi. Giapas nila nga di na maulahi sa pag-shopping karon, kay unya nang tunga-tunga sa gabi ang Noche Buena. Usa sa katapusang customer sa Victoria Plaza, si Mayan Permento. Kinsa gipakyaw ang pang Noche Buena sa iyang pamilya. Noche Buena. Tungod sa midnight sale, 18 oras nga nagserbisyo sa mga customer ang mga trabahante sa mga mall. Sama sa cashier nga si Jacqueline Perez. Nagana ko sa Kung naay midnight sale kagabi, sayong manira ang mga malls karon aron makasalo ang pamilya sa Noche Buena.
Ang NCC, SM ug Victoria Plaza maniraon niyang alas 7 ug alas 8 sab ang Gaisano Mall ug Gaisano City Mall sa Ilustre. Vina Araneta, patrol ng Pilipino. Gibuhian ang good sa mga rebeldeng NPA si POC Eduardo Tumol. Naggibihag sa mga NPA sulod sa kaping usa ka bulan kon 49 ka adlaw. Live makauganta sa linya sa telepono si Paul Palacio. Paul. Men alauna karong hapon formal nga gibuhian sa mga rebelding NPA si PO3 Eduardo Tumol. Gi-turn over sa mga NPA si Tumol ngadto sa mga local officials sa Baganga Davao Oriental, International Committee of the Red Cross o kang Father Medsalumia. Wa magdahom si Tumol na ikonsidera sa mga rebelding NPA ang iyang hangyong magpasko siya uyog ang iyang pamilya nga sud sa usa ka bulan 19 ka adlaw nga pagkabihag. Gikan sa Baganga gibyahe si Tumol sa Mati ug dinhi perting hangot nila Tumol ug ni Police Senior Inspector Angel Sumagaysay kinsa nagkuyog nitong Nobyembre 5 dihang na-checkpoint sila sa mga NPA sa Baganga ubos ni Commander Jumabo Kadyawan sa Front Committee 15 sa Antonio Nerio Anton Command sa NPA. Why pinilhan nga gipasagitan si Tumol gani gitrato siya sa mga rebelde isip usa ka igsoon. Desidido na si Tumol na muritero na sa iyang serbisyo. Iyang pamahayag ni Tumol. Ako nagpasalamat aning adlaw. Unexpected po. Dili ko ako kahibalo nga karon nga adlaw ila kong release. Salamat ko sa mga kauban. Okay. Tanan-tanan, wala ko'y mga istorya. Daghang kay salamat. Usbo na ko, walay gibuhat sila sa ako ang Okay, Paul. Asa pa gidala si POC Tumol human kini gi-release kagani nga alauna? Ika diri sa Mati City, gisugat si Tumol ni Mayor Rodrigo Duterte o ni Vice Mayor Inday Sara Duterte. Dayon gidala si Tumol ngadto sa camp sa Sipan alang sa dugang debriefing kaniya. Mel. Okay, o sa pikas bahin, Paul, nagpagawas ba sabog statement ang NPA kung kano saan nila buhian si First Lieutenant Vicente Camayo? Kanon lamang hapon, doon natay nabasa nga statement gikan mismo sa NDF nga buhian nila si First Lieutenant Vicente Camayo apan sa kondisyon nga iundang gayud ang military operation sa 1st District sa Davao Oriental ug bahin sa Compostela Valley Province. Mel. Daghang salamat, Paul Palacio. Samaran ang duha ka mga sundalo apil ang usa ka opisyal human gi-ambush sa mga gituhang rebelding New People's Army sa Arakan Valley, North Cotabato. Nagapatrol si James Galay. Gipang tambalan sa Davao Medical Center ang duha ka mga sundalong samdan sa pagpang-ambush sa mga rebelding NPA dito sa Arakan Valley, North Cotabato nga sila si Corporal Augusto Lipuna ug Lieutenant Cesar Cuevas nga sakop sa 57th Infantry Battalion Philippine Army. Padulong sa Barangay Apulon ang grupo ni Lieutenant Cuevas sa dihang nahitabo ang pagpang-ambush. Doon ako sa baba ng sasakyan ng military ng nakapukan talaga. Lumabang talaga kami ng pag-rescue namin. Nagkaroon lang ng inambus kami ng tropa ng NPA. Ngayon pa-identify ng firearms ang baril. Gibisita dahil sila ni Mayor Rodrigo Duterte dihang niduaw sa ospital ang mayor kagahapon o gipasanigang tabangan sila sa pagpatambal. Full support ang gobyerno ana. Og NPA po ay masamdan, lang-alag ako kung biya ang tao man na. Wala nang inutil naman nasa ospital. Tabang lang yapon ko. James Galay, patron ng Pilipino. Nailhan na ang napatayang armado ato sa enkwentro sa Napnapan, Pantukan kagahapon. Gila sa kapulisan nga uyuan kini sa duha ka mga gisuspetsang sakop sa teroristang Jemaah Islamia. Nagapatro si Francis Magbanwa. Nagduda ang kapulisan nga konektado sa rebelding MILF ang ilang gika-enkwentro diya sa barangay Napnapan, Pantukan kagahapon sa buntag. Sa klase sa armas nga nakuha, sama sa tulo ka rocket-propelled grenade kon RPG, granada, mga bala, M14 ug detonating cord. Naila na sabang napatay nga si Raul Vinancio nga sumala ni Chief Superintendent Pedro Tango uyuan sa mga gisuspetsahang sakop sa Jemaah Islamia. He is the uncle of Omar and Ansar Binancio, two notorious
Gemma Islamia Kunduwits, and is reportedly affiliated with MILF Commander Obracato. Samaran sa bahin sa mga pulis si PO2 Francisco de la Serna mihimo og operasyon ng mga pulis kagahapon human nakadawat og report nga 30 ka mga armado ang nagapangilkil sa minahan sa barangay Napnapan, Bantukan. So, ginagawa nila yung milking tao yung mga small scale miners sa Bantukan. Francis Magbanwa Patrol ng Pilipino. Puno kaayo ang mga simbahan at Quezon Misa de Gallo. Bisan gani ang pinakarakong simbahan sa Davao, nag-awas-awas sa mga manimbahay aron lamang makumpleto ang siyam ka Misa de Gallo pagsugat sa Pasko. Nagapatrol si Elric Ayo. Wapa gani magsugod ang Misa de Gallo din sa Santo Rosario Parish sa Turil. Puno na ang 3,000 seating capacity sa sulod. Wapay labot sa mga nagtindog sa likurang bahin. Iya-iya na lang pwesto ang mga naas gawas. Puno na dito rin. First day, grabe kayo. Sa kalsada busy usab mga manindahay ug mga kakanin. Si Mrs. Lilibet Magbanwa nagdala mismo og pugon aron din hina magluto og bingka. Mura ka nila. Ha? Pagkawa sa lihot gini. Sa kilid, nasab si Mrs. Baby Rivera nga namaligag puto, suman kutsin paguban pa. Hindi pa rin taon ng sir. Ano kusog-kusog taon karon mabingan man ni. Sa Camp Katitipan, humanang Misa de Gallo, linya dayon namang manibahay alang sa painit. Libre ang Diyos ug pandesal dinhi, yung ipisugdahan sa PRO 11. May designated na sponsors for the day after ng mass. Salamat sa mga pagkaon, lagi panghatag. Alright kayo, Patrol na Pilipino. Nag-iyahay ukog sanay sa mga room rates sa mga dagkong hotels aron nga makadani ang mga customer karong Pasko ug bagong tuig. Nagapatrol si Vincent Pertucio. Hayag kayo gwapong tan-awon ang Marco Polo Hotel. Naay mga Christmas lights sa mga punuan palibot nga nagpasamot nga maayong tan-awon ang hotel. Sa taas sa building, makita ang Christmas greetings nga klaro kaayo bisan layo. Sa lobby sab sa hotel naay duha ka mga dagkong Christmas tree. Ang usa hinimo sa 200 ka mga teddy bears. Napay Christmas gimmick ang hotel sama sa New Year party ug Christmas holiday promo. Ang kaning room sub nga tagkapin 8,000, tag 2,588 pesos na lang. Actually, our aim is to gather more families celebrating the Christmas season in the hotel. Dagkong Christmas tree sub sa labi ang atraksyon sa Insular Waterfront Hotel ug naay discount sa mga kwarto. Ang deluxe pool view room nila nga kanhi tag 5,200 pesos karon tag 3,400 pesos na lang. Simple lang hinon ang disenyo sa duha ka mga Christmas tree sa Grand Regal Hotel nga gibutang sa ilang labi ug sa restaurant. Promo sab nila karong Pasko ang paghatag og 200 pesos less sa ilang premier room nga dunay giveaway nga payong sa ilang mga kliyente. I assure you, ang amo ang service quality, ang amo ang mga service staff, asikasuhon dyan mong taro. Sa gawas pa lang, gwapo sab kayong tan-awon ang Royal Mandaya Hotel. Ug sa sulod makita ang 16 feet na Christmas tree sa ilang lobby. Alang sa mga hotel, pamaagi nila ang mga promo aron nga makaagni og daghang customers karong Pasko ug ang ilang mga dekorasyon. Simpleng palipay sa mga Dabueño nga mosuroy sa ilang mga hotel aron mapabati nila ang Pasko. Vincent Pertucio, Patrol ng Pilipino. Musunod, mga doktor, nangandam na pagtambal o galing dunay mabutahan ng firecracker. Desi Tomas, nakik-jamming sa mga broadcasters sa Davao sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. High-speed anti-acid.
Gibarugan ni Lex Adonis nga wa siya ang ayang bakwion sa iyang mga komentaryo kaniadto nga mao'y hinungdan sa iyang pagkapriso. Nagapatrol si Randy Cañedo. Human makagawa sa Davao Penal Colony si Alex Adonis tungod sa parol, nakikita dayon kini kay Mayor Rodrigo Duterte aron magpasalamat. Alang ni Adonis, dako ang natabang sa mayor aron matagan kini og parol. That is the price of my profession. Gibarugan sab ni Adonis, gawa siya ang ayang bakwion sa iyang mga komentaryo kaniadto may tungod sa burlesking issue nga mao hinungdan sa iyang pagkapriso sa kasong libel nga gipasakan ni Speaker Prospero Nograles. No retraction at all. Giservisyohan ako ang sentensya religiously, honestly, wa gyoy binuang dito. Dili ako ang kapapriso niya, dili pod ako ang kapagawas niya. Period. Di na gumudugang niya. Gila ni Adonis nga pinasukuhan ang pagbuhi kaniya. Randy Cañedo, Patrol ng Pilipino. Mas mitaas pa ang balor sa US dollar bisan sa mga remittance abroad. Hinungdan nga daghan na ang nagapakambyo. Nagapatol si Gina Arneta. Dali ni pakambyuhan ni Lorena ang 1,000 euro nga gipadala sa iyang igsuon isip pinaskuhan. Apan inay ipang shopping, ipadaplin una niini ang kwarta pagpaayos sa ilang balay. Ipalit na lang nagkuhansin kaysa mag-shopping tanya. Gwapo itong saninaw niya, itong balay, tulo. Gita-gita gisabog pakambyo ni Becky ang gipadalang kwarta sa iyang anak gikan sa Amerika. Timingon ni Becky ang pagpakambyo kung kano sa taas ang balor sa dolyar. Kay kung sa nilabayng bulan 49 ang kambyo, karon 46.89 na lang. Kung mataas ang dollars, magpapalit kami ng malaki. Kaso mababa. So, magpapalit kami ng konti lang para may panggastos for the Christmas. Itandi sa milabayng tuig, mas menos daw ang nagapakambyo karon og kwarta. Sumala sa money changer nga si Rim Abdurajim, sagad sa mga nagapakambyo mga padala gikan sa Saudi, Amerika o Japan. Last year, murag, ang mga tao diya murag nagalinya karon wala na. Tungod siguro sa crisis. Din Palupina Patrol ng Pilipino. Daghang salamat din Palupina. Sa laing katkaran, giandam na sa Davao Medical Center ang tanan gamit ug galing dunay mabuthan og firecracker. Nagapatulog balik si Din Palupina. Gi-ready na sa Davao Medical Center ang mga gamit pagtambal ug pangtahi ug galing na mabuthan og firecracker sa pagsugat sa Pasko. Nagtuo si Dr. Ricardo Audan, monitoring in charge sa iwas paputok, na tungod sa firecracker ban mas dagan unya ang pasyenteng biktima sa mga vehicular accidents. Ang gina-prepare is actually mga car accident, vehicular accident, not so much with the firecrackers. Kasi since the implementation of the firecracker ban by the City Mayor Duterte, na-minus jud. Usa si Dr. Neil Purakan sa mga surgery resident nga duty unyang gabi dinhi sa ER. Naka-code white ang DOH, nagpasabot nga gawa sa mga mag-duty, on call ang ubang mga doktor. Takmi sa team, pero we are now on code white. If ever the team needs help, the whole Department of Surgery is ready to respond. Dili sa ER sa Davao Medical Center, way puas ang pagpangandam sa mga medical staff. Andam silang mutubag o mutabang sa mga pasyenteng posibleng dalhon dinhi unyang tungang gabi pagsugat sa Pasko. Ang ila sub X-ray room duha ka radtech ang i-assign unyang tungang gabi in kaso kinahanglan. 24 hours ni siyang open, wala na siya cut off. Tagduha sila into shift. Din Palupina Patrol ng Pilipino. At ang ilis sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Aeroplanong pag-spray sa sagingan, nahagsa og nasunog. Ug atong siren nga ng traffic kayo at bang samana anti-house sa bahana kada gabi karong panahon sa Pasko. Secretary General sa Militateng Grupong Panalitdan sa Munisipalidad sa New Batahan, Dipusin patay. Siya ay kapitong leader militante nga gipatay karong tuig 2008. Nagapatrol si Rodri Salas. Ano naging kami? Di
Gimadawat ni Josephine Catog ang pagkamatay sa iyang magulang na Secretary General sa grupong panalitdan nga si Fernando Dudon Sarmiento, 39 anyos. Human kini, gipusil patay sa duha ka wala pa mailing armadong lalaki pasado alas 7 kagabi sa Purok 1 poblasyon New Bataan, Compostela Valley. Nag-text sa iya nga, di daw agtag, December daw siya. Kabalo, ano sa? Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, igo lang naglingkod din ni ang biktima samtang nagtanaw og TV. Apan wa dama kalit lamang siyang gipusil sa wala mailing mga suspitsado. Si Sarmiento, maunay ikapitong leader militante nga gipatay karon tuig 2008. Ginakuha po na mo saglit ang kuanan ang tumo unang saglit namdan ang bibigyan siya. Rod Ray Salas, Patrol ng Pilipino. Usa ka tuig na human patya ang broadcaster ni si Ferdy Batman Lintuan. Dungan sa sumad sa iyang kamatayon, nang hinaot ang iyang pamilya nga madali ang hustisya. Nagapatrol si Hugo Lupina. Nagdagkot og kandila ang igsuon ug pagumangkon sa broadcaster nga si Ferdy Batman Lintuan sa iyang lubnganan ning unang tuig sumad sa iyang kamatayon. Hangtod ron sakit paghihapon kang ninita ang pagkawala sa iyang uyuan. Apil sa ilang pag-ampo nga mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Batman niadtong Disyembre 24, 2007. Kadtong nagpatay prison na jud siya. Ampo nga hatagan na jud siya hustisya. May Christmas wish na mo karon. Kay sad kay sa mua karon nga Pasko nga wala siya. Dapat lang na matagal niya tapos test ito yung pagkamatay niya. Luwi kayong pamilya niya, labi na nga sila mag-asawa, patay na niya. Luwi kayong apat kabata na malingaron. Karon na sa korte ang kaso diin ang kaubang si Nilo La Rosa kinsa nakapiyansa mo gitudlong nihimo sa krimen. Pagyan naman lang namo ni sa balaod unta silang tayo magakuan di man sila makuan sa manang ang Ginoo na lay mahibalo sa ilaha sa nabuhat sa iyaha. Dimpo Lupina, Patrol ng Pilipino. Mga media practitioner gilingaw sa komedyanteng aktres na si Jessie Tomas kinsa isip Imelda na tig-duet sa mga media man atong sa media party. Nagapatrol si Claudette Centeno. Nalingaw kaayaw mga sakop sa media sa pag-impersonate ni Tessie Tomas kay Imelda Marcos atol sa Try Media Christmas Party ni atong Domingo sa gabi. Sa buhok og sinina pa lang, kuha na kaayo sa veteranang film ug stage actress nga si Tessie Tomas ang fashion sense, sinultian ng mga mannerisms ni kanhi First Lady Imelda Marcos. Nagikanta pa kini sa mga media practitioners nga sila Nick Baligwat, Randy Canedo, sa iyang theme song ni Ferdinand Marcos nga Dahil Sa'yo. Gawa sa pag-impersonate kang Imelda Marcos, ilado sab si Tessie sa pag-impersonate kang Cory Aquino, Ming Ramos ug Senator Miriam Defensor Santiago. Kini yung Star Patroller Claudette Centeno. Iniwan ng Pasko. Ang nagpapakahirap, hindi dapat mahirapan. Flying spray plane na hagsa na sa kasagingan sa Davao del Norte. Nagapatrol si Roderick Salas. Di na mapuslan ang spray plane nga nahagsa sa barangay Kasikang, munisipalidad sa Santo Tomas, Davao del Norte, pasado alas 6 ganihang buntag. Naluwas sinuon ang piloto nga nailang si Captain Procopio Daha, human kini nasalbar sa mga harvester. Ni purot-purot ang ihang andar bitaw. Murag engine trouble siguro. Nakadungog mi og ning lagapak. Sa investigasyon sa kapulisan, engine trouble ang hinungdan sa paghagsa. Nasalbar pa sa mga nag-rescue ang piloto sa eroplano. Apan wa na nila nakaya ang kakasub sa kalayo, hinungdan nga naugdo ang eroplano. O kinina ang ikalimang spray plane nga nahagsa sa kasagingan sa Davao del Norte sa kadbunan sa Oktubre ning tuiga. Pagdala sila og upat ka fire extinguisher ilang gibanatan, wala na medyo makaya kay kusog man kayong kayo. Nakita na sa harvester ilang gibulot ang piloto nga naggasgas dire. Di pa sab masuta sa kapulisan kung pila ang danyo sa maong aksidente. Sukad Nobyembre 22, ikaupat na kining eroplanong pang-spray nga nahagsa sa rehiyon. Rod Ray Salas, Patrol ng Pilipino. Bisan sa
Isip sa pagsigat sa Pasko, why problema sa mga bangko. Megapatrol si Dimple Lupina. Wa kayo kisaw sa mga bangko kay regular ang ilang operation karong adlaw. Whole day siya up to 4:30 p.m. in order to serve our clients better. Apan naniguro withdraw si Roma kay ugma sa Biyernes, Sabado ug Domingo sirado ang mga bangko. Nagdugay-dugay ang walay bank. So, kailangan na cash for me. Apan si June Kimado nagdali-dali og linya sa ATM machine kay sa kadagan sa nag-withdraw bisan asa hadlok siya nga mahutdan. Ako, mahurot niya. Mahutdan niya sa 24. Gipaniguro hinuon sa bank assistant manager nga si Grace nga way angay kabalakan ang mga nay ATM accounts kay loaded ang ilang mga machines alang sa holiday. Gina-assure na mga public na ready and available ang ATMs namo for the duration of the holidays. Dimple Lupina, Patrol ng Pilipino. Apan sa karon ang sitwasyon gawa sa mga malls, uban si Francis Magbanwa. Francis. Melanie, tungod sa kanihit sa taxi, nagtapulog na atong mga shoppers din sa NCCC Mall. Gani uban kanila, dugay nang nagulat og taxi. Atong hinabiyaw ng ilang ang pipila sa mga shoppers nga ni Adini. Ma'am, pangalan na to, ma'am? Marilyn Soy Bagyo. Oo, taga-asa man, ma'am? Taga Pag-ibig Country Homes, sa Tarunan, Pequeño. Ma'am, lisod ang sakay nga. Pila ka oras na mo dire? Almost 1 hour na. Pero asa pa ni balutuon pa niyo niya gabi? Dali lang man eh. Sige, Merry Christmas. Siyempre, ang uban kini kanila, nagandam pa, Melanie, nga ila pa kini ilutuon unya sa ilang pang Noche Buena. O ma'am, kumusta man ang atong Pasko na pa man nakita sa mall? Magabian lagi mi kay kining lisod mo kayo isa kay og taxi ba. Munang dapat pasakyan nami para makauli kay wa pa jud mi kaluto ba sa tinuod lang. Mao gyud, sige, Merry Christmas. Sige, Merry Christmas po. Melanie, mo ka na ang sitwasyon dinhi sa NCCC Mall. Ug hinahinay sab na nagdagan pa ang pasulod sa mga malls kan sa Dakbayan ug pahimangnulan sa mga last minute shopper kasagaran sa mga dagkong malls alas 7 magsira. Melanie. Daghang salamat Francis Magbanwa. Samtang ginadayo sa mga Dabawenyo ang Mana Antique House diya sa Bahada bisan ug tungang gabi ina. Mas hayag kayo kining tan-awon karon tungod kay puno kini sa mga Christmas decorations. Nagapatrol si Dina Araneta. Gabi na kaayo pero nagsigig pangabot ang mga taong gustong mutanaw sa Mana. Usa ka antique shop sa bahada ning syudad. Makita dinhi ang 5 ka mga dagkong Christmas trees nga giporma pinaagi sa mga rings nga naapay parol sa tunga. Ginakordon ang lugar pero bisan sa likod sa mga Christmas tree naay decorations ug muhangyo ang uban nga mosulod. Sa taas sa building, nasa decorations nga giporma og balls. Naay castle nga pwedeng manglingkod ug magpa-picture. Tungod kay daghang mga sakyanan ang muhunong aron makit-an lang ang mga bedding Christmas trees, di kalikayang magka-traffic. Ang uban sakay sa ilang sakyanan. Nasay nagsaksi aron makakita lang sa mga dekorasyon. Alas 12 lang unta kutob pasigahon ang mga decorations, pero sahay ma-extend kay daghang muhangyo. Pasado alas 12 na sa gabi, pero daghan gihapon na nagahunong dire sa Mana aron motanaw ug magpa-picture. Bisan ang Muslim nga si Fatima, gidala ang pamilya aron mag-enjoy pagtanaw. Mga Muslim talaga, we're celebrating naman talaga yung Christmas. Pero maganda talaga yung light. So, yun lang. Napa-dance kami dito kaya tingin-tingin lang. Humanog suroy sa mga mall nga nag-midnight sale, halos di manghawa ang magbarkadang sila Ernia ug Jaja. Nga enjoy sab samtang nagapa-picture taking. It's nice with all the colors. Very colorful. Tsaka nag-add up siya ng parang naging festive masyado yung Christmas. Okay siya kasi parang nagbibigay ng Christmas spirit to all the people. Ang mga Christmas decorations sa Mana, gisugdan pagpasigan itong Disyembre 17. 300,000 ka mga gagmayng light bulbs ang gigamit. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino. Mga pulis sa Davao del Sur nakalawat og regalong patrol cars gikan sa PNP. Nagapatrol si Francis Magbanwa. Problemado ang Santa Cruz Police